si Malotikia at sinasabi na iniiba daw ni Yusek Lar Castro ang kasaysayan na nangyari noong 2022 presidential election dahil pinalalabas po nila dito na si PBBM ang ayaw maging presidente ng taong bayan nung panahon na yon at si Sara Duterte daw po ang dapat na presidente at nagsisinungaling lamang etong si Yusek Lar Castro. So ngayon, eto pakinggan po natin itong sinasabi ni Malotikia. Babasagin natin to mga kababayan. Hindi ko naiintindihan niyang si Yusek. Hindi ko naiintindihan niyang si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Kung maalala po natin, Prof, bago siya naging Vice Presidente, yung panahon pa lamang ng kanilang kampanya, yung unit team, kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang gusto talaga ng taong bayan, kung hindi ko nagkakamali, si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa. Give way. May gusto lang yan. Hindi, sa totoo mga kababayan, eto. Gusto ni Sara tumakbo sa pagka-presidente ng mga panahon na yon. Kaso ang problema nga, tama yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon mga kababayan na etong si Sara Duterte talaga gustong mag-presidente. Kaso ang problema nung nagpakandak sila ng internal survey, talagang lumabas na kahuli-hulihan po etong pangalan ni Sara Duterte at nangunguna ang pangalan ni PBBM. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo rin, nung mga panahon na talagang sinusubukan ni Sara Duterte at ng kampo ni dating Pangulong Duterte na si Sara yung patakbuhin, ang dapat na bise ni Sara noon ay si Bongo. Walang iba kung hindi si Bongo. Kaso ang problema, ayaw ni Sara Duterte kay Bongo mga kababayan at hindi po sila magkasundo. So ngayon, ang isa pa dyan, kung titingnan nyo rin mga kababayan, allegedly, talagang noong mga panahon na yon, maliwanag na si Sara ang nag-apply kay PBBM na vice presidente ni PBBM. Kasi kung tutuusin, iba naman po talaga ang vice ni PBBM at hindi po si Sara Duterte. Kaso ang problema, nag-apply si Sara Duterte ng pagka-vice presidente kay PBBM. Sinabi ni Sara na siya na lang yung kuhanin, pinirsinta pa ni Sara yung kanyang sarili na siya na lamang po yung kuhanin na vice presidente ni PBBM sa darating na eleksyon 2022 o presidential election noong 2022 mga kababayan. So ito, ituloy pa natin. Itong si Vice President, kaya ganito ang nangyari. Tama yan. Kaya hindi ko naiintindihan niyang si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Eto, makinig ka. Makinig kang mabuti, Miss Malotikia, para maintindihan mo. Kasi nakakahiya naman po na tinatawag kayong prop pero mali po yung sinasabi nyo. Ito ay my personal opinion po Hindi sa sinisiraan ko kayo, hindi sa kinikriticize ko po kayo. Ang sa akin lamang, itatama lamang po natin yung mali pong sinasabi nyo. So ngayon, ito yung maliwanag dyan. Kasi hindi naman po magsisinungaling yung video. Mga kababayan, ito throwback lang tayo doon sa Tacloban. Kasi sabi dito, malinaw na malinaw si Sara humingi ng tulong kay PBBM para gawin siyang katandem noong 2022. Eto, pakinggan nyo. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na vice presidente mo, tutulong ako sa iyo. Ano yung sabi niya? So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kuhanin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Yan yan yung mga matatamis na salita ni Sara Duterte noong mga panahon na nililigawan niya mga kababayan si PBBM na gawin siyang vice-presidente. Ang sabi niya pa nga tutulungan niya si PBBM na ibangon ng Pilipinas mga kababayan at paunlarin ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa niya mga kababayan? Ayaw niyang tulungan ng presidente at ayaw niyang magtrabaho. Sa madalit salita, tamad. Di po ba? Tapos sasabihin ni Miss Malotikia na si Sara Duterte ang dapat na presidente noong 2022. Ito nga maliwanag Ayan maliwanag ang sinasabi ni Sara dito sa Tacloban. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin? Na vice presidente mo, tutulong ako sa iyo. Ito pa, Miss Malotikia, baka hindi ka pa nakukontento. Pakinggan mo to. BBM,
ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Siya ang nagsabi na masipag at hindi kurap si PBBM. So ibig sabihin yung sinasabi ni Sara Duterte ngayon na si PBBM ang pasimuno ng korupsyon dito sa ating bansa, wala pong katotohanan yan. Kasi mismong ang nagsabi na hindi kurap si PBBM ay si Sara Duterte na ngayon ay naninira kay PBBM. Ayan o. Diba? Anong sabi ni Sara Duterte dyan? Si PBBM ang dapat na presidente kasi masipag, mabait at hindi kurap. Hindi magnanakaw. Tapos ngayon, inaakusahan nyo na porket hindi nyo nakaalyado. Diba? Porket hindi nyo na kasama, hindi kayo sinamahan sa maduduming gawain nyo. Aakusahan nyo na ng kung ano-ano. Diba? Ganyang kadumi ang politika, mga kababayan. Yung tao na akala mo'y nag-I love you sa'yo na mahal ka, pero yan yung tatraidor sa'yo. Tandaan nyo yan. Pero hindi naman lahat. Ano po, kaya nga kay Miss Malutikia, kay Prof, sana po aralin nyo. Yun lamang po ang payo ko, aralin nyo. Kasi masama naman po, magbabato kayo, nasasabihin nyo, iniiba yung kasaysayan. Ang kasaysayan nga, nag-apply si Sara Duterte na Vice Presidente ni PBBM. Diba? Yun ang kasaysayan, yun ang totoong nangyari at yung sinasabi natin dito, yun yung totoo. Di po ba mga kababayan? Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Eto. Miss Malutikia, sino po ang nagsisinungaling sa inyo? Ikaw po ba o si Sara Duterte? Tanong ko lamang po kasi iba po yung sinasabi ni Sara Duterte dito. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Sino po ba nagsisinungaling sa inyo? Miss Malutikia, ako nagtatanong lang naman. Kayo po ba o si Sara Duterte? Hindi, tanong ko lamang po sa inyo, sino po nagsisinungaling sa inyo? Kasi iba po yung kinikwento nyo sa sinasabi ni Sara Duterte dito. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Ayan o. Anyway, tuloy pa natin. Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya. Binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo. Yun Kung talaga titingnan totoo. nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, yung si Claire, yung Hindi, ganito, ibalik natin kay Miss Malutikia yung sinasabi niya. Tanong ko lamang po sa inyo, Miss Malutikia, saan po ba nakakuha rin si Sara Duterte ng malaking boto, ng maraming boto? Diba, sa Ilocos. Dahil lahat ng mga Marcos loyalists, sinulido talaga si Sara Duterte noong mga panahon na yon. Totoo po yan. Samantalang yung mga DD-shit, sinulido ba si PBBM noong mga panahon na yon? Hindi. Kasi may mga nag-iskusara, may mga nagmani Sara, may mga nagleni Sara, may mga nag-ping Sara, mga kababayan, nung mga panahon na yon. Hindi sinulido ng mga DD-shit. Yung si PBBM. Ang sinulido talaga nila, mga kababayan, sa totoo lang, ang pinakasinuportahan nila ng mga panahon na yon si Yorme, si Isko. Yun po yung totoo. Sana maliwanag. Kasi sa totoo lang, yung maraming boto na nakuha ni Sara, yon ay galing sa mga Marcos loyalists. Dahil sinulido ng mga Marcos loyalists si Sara Duterte noong mga panahon na yon kasi siya ang VP ni PBBM. pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara na Yan, ito. Ito, mismo netizen sa'yo, ang sumusoplak, Prof. Malutikia. Mismong netizen na nag-comment dito sa comment section, ang sabi dito, Malo, pinatawag kami noon sa PDP Laban HQ kasi mahina si Duterte sa Luzon. Ayan! Ayan, ito, wait lang. Highlights natin. Ipin. Yan.
O yan. Ito, ipinin ko na para makita nyo naman. Ayan, nakapin sa taas. Basahin nyo sa comment section. Ano yung sabi dito? Malo, pinatawag kami noon sa PDP Laban HQ kasi mahina si Duterte sa Luzon. Ayan o. Di ba mga kababayan? Alam nyo pa nga sa totoo lang ng mga panahon na yon, sa tindi mga kababayan ng sakripisyo ng mga vlogger na yun, meron nyo sinusuot namin yung Sara All, yung jacket, gumagawa pa kami ng commercial noon para lang mapag-usapan si Sara kasi humihina siya sa Luzon. 'Di ba? Humihina si Sara sa Luzon, si PBBM sure win na talaga 'yan nung 2022. Totoo 'yan, totoo 'tong sinasabi ko mga kababayan kasi nung 2022 magkakasama tayo noon. 'Di ba? Alam niyo magkakasama tayo nung 2022, ikinakampanya pa natin 'yan. 'Di ba? Nakikipagbardago lang pa tayo doon sa ibang mga vlogger. Kung matatandaan nyo, noong 2022, nagsusot pa nga kami ng Sara All. Diyan pa nga yung damit ko mga kababayan na may nakalagay na Sara All eh. Diba? Ewan ko kung naandi dito sa ano. Wait lang. Search ko nga yung ano. Pakita ko nga sa inyo yung dating ginawa ko. Ito pa nga ako ng damit dyan eh. Diba? Wait lang. Pakita ko lang mga kababayan. Habang piniplay natin to, pakita ko lang yung commercial dati. Tandaan mo yun, yung umikot siya ng on her own? Oo, di ba naman yun garantiya na ako, magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling. Hindi ko na kasi mabuksan mga kababayan tong TikTok ko dati. Ayan o. Ayan yung TikTok ko dati ha. Ayan. Gumawa pa nga kami ng commercial dyan. Ayan o. Ayan o. Okay lang po sir, thank you so much. Okay lang po sir, wala akong babayaran. Thank you po. Ito guys, galing kay Ma'am Inday Sara Duterte ito. I-unboxing natin mamaya. Ano po? So, tingnan na lang natin kung ano yung laman. May mahalagang laman daw po ito. So ngayon at nakita nyo naman, napakaganda ng suot nating hoodie ngayon. Ano po? At talagang fit na fit sa atin. Ayan o. Kasyang-kasya, sakto lang. Di po ba? Napakaganda o. Saka may kasama. Ano? Ano ha? Ayan o, patunay o mga kababayan. Ayan. Ayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, humihina si Sara Duterte noong 2022 sa Luzon. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan ha, kung mapapansin po ninyo, noong 2022, gumawa pa kami ng promotion yan. Ayan o. Dinideliver po sa atin. So, po siyang damit. So, Ano? Baka yung mga didisit dyan, magano ha. Si PBBM hindi na namin kailangan ganyan, gumawa pa ng mga ganyan-ganyan noong 2022 kasi malakas siya. Siya ang pinag-uusapan, yung presidential, ang pinag-uusapan ng mga panahon na yon. Hindi po ang mga vice, lalo na mga kababayan sa totoo lang, ang mahirap noong 2022 kay Sara Duterte, hindi siya umaattend ng mga vice presidential debate. Diba? Hindi siya umaattend ng mga panahon na yon. Nakita nyo ba na umattend siya ng mga debate? Kaya nga, hindi alam pa ng taong bayan kung ano ang plataforma ni Sara Duterte ng 2022. Ang hirap niyang ibenta noong 2022, alam nyo ba? Kaya mas pinili niya magsulo. Di ba kung mapapansin nyo may mga time na nagsusulo siya kasi alam niya na sureball na siya sa mga Marcos loyalist dahil susuportahan siya dahil siya ang BP ni PBBM. Ganun po katindi ang loyalty ng mga Marcos loyalist. Pag ikaw ay tumakbo at ikaw ay halimbawa isa kang Marcos o katandem ka ng mga Marcos, isusulido ka ng mga Marcos loyalist. Yan yung katotohanan dyan. Ganyan katindi mga kababayan ang mga Marcos loyalist. Yan ang hindi alam ng mga DD shit.
Ano po yan po yung hindi alam nila. Anyway, tuloy pa natin. Titingnan natin yung Northern Luzon. Doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, yung si Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Ako mga kababayan, talaga yung sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Pinakita ko pa yung video. Gumawa pa nga kami ng promotion nun. Sa totoo lang mga kababayan, mapabango lang yung pangalan niya. Kasi mahina talaga siya sa Luzon noong mga panahon na yun. Yun yung katotohanan dyan. Mahina siya sa parting Luzon noong mga panahon na yun. Yung sinasabi ko sa inyo, totoo yun kasi nangyari naman talaga. Pinakita ko din sa inyo yung video, pinapakita ko pa yung damit at yung hoodie. Kasi hindi talaga siya napapag-usapan ng mga panahon na yun. Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yun? Tanda ko yan. Eto mga kababayan yan yung kinikwento ko sa inyo. Sakto sinabi ni Miss Malutequia, yung unang ikot, yan yung nagmo-motorcade nga mga kababayan. Na kinikwento ko sa inyo, nag-motorcade, nagmotor-motor. O ngayon, kada bababa siya ng motor niya, hindi siya gaanong pinagkakaguluhan kasi hindi niya nadala yung kasikatan ng kanyang tatay. Kaya nga ang nangyari noon mga kababayan, eto ikikwento ko ulit sa inyo. Nung nag-motorcade si PBBM, 'di ba sinuportahan ng maraming Marcos loyalist noong mga panahon na yon. Ngayon, kung mapapansin nyo, nung si Sara Duterte, siyang nanguna eh. Nanguna siya nag-motorcade, nag-ikot-ikot, balak nilang ikutin ang buong Pilipinas gamit yung motorsiklo mga kababayan. Kaso ang problema, hindi naman siya ganun ka-famous katulad ng kanyang tatay. Kaya ang ginawa niya, nakitandem siya kay PBBM, sumasama-sama na siya kay PBBM nung panahon ng eleksyon. Kasi nga, kung siya magsusulo mga kababayan, hindi naman siya susuportahan ng iba natin mga kababayang Pilipino kasi hindi naman siya totally kilala nung mga panahon na yon. Ang alam lang ng iba, anak ni Duterte yan, pero hindi nila alam kung anong klaseng serbisyo meron si Vice President Sara Duterte. Ano po kaya yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. Kasi yan po talaga yung nangyari noong 2022. Yung umikot siya ng on her own? Di ba naman yun garantiya na ako, magsisipag ako, makakuha ng boto nyo. At least napatunayan ko mga kababayan na yung kwento ko sa inyo na lagi kong inuulit-ulit na sinubukan niyang ikutin sana yung kaso hindi niya nakuha yung kasikatan ng kanyang tatay. At least tumama. Kasi sinabi ni Miss Malutequia, nag-ikot si Sara Duterte on her own. Yun talaga ang nangyari. Kaso ang problema, hindi napapansin niya na hindi siya dinudubog ng tao kasi hindi siya gaanong kilala. Lalo na sa parting Luzon mga kababayan. Noong mga panahon na nagsisimula siya na tumakbo sa pagkabise. Liligawan ko kayo at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito puros kasinungalingan. So, itong ginawa ni Vice President Duterte, klarado naman yan kung ano talaga ang kasaysayan at kung paano ang desisyon na maging vice presidente siya. Marami nga nalungkot nung nag-decide siyang mag-slide down. Unang-una na dyan ang tatay niya. Pangalawa na dyan ang mga tao sa Davao. So, klarado yun. Huwag nating ibahin ang kasaysayan. Hindi, alam din naman kasi nilang hindi talaga mananalo si Sara noong mga panahon na yon. Kasi unang-una, ang gusto kasi talaga ng tatay niya. Kaya maaga pa lang siniraan na si PBBM. Alam nyo yon, yung tinawag agad na weak, binasag agad ang mga Marcoses. Noong panahon mga kababayan habang nakaupo si Duterte, nung alam niya na medyo dihado etong si Sara, ang ginawa agad ni Duterte, talagang sinabihan niya ng weak si PBBM at sinabi niyang may bagahe. Siniraan niya. Inunti-unti niya mga kababayang sirain si PBBM kaso nga lang ang problema, hindi naman siya nagtagumpay noong mga panahon na yon. At ang gusto pa rin ng taong bayan ay masubukan ang serbisyo ng mga Marcos, maibalik yung dating serbisyo ng Marcoses.
So ngayon, kung mapapansin nyo, tama rin yung sinasabi, uulitin ko, yung sinabi ni Secretary Larry Gadon na nagsagawa nga sila. Nagpasagawa sila ng internal survey at nakita nila doon na lamang si PBBM, kaya nagpasya ang grupo ng mga Duterte na mag-slide down etong si Sara. At maliwanag din naman mga kababayan yung sinabi dito ni Sara Duterte. Ito, Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Diba mga kababayan? Kaya nga yung sinasabi ni Miss Malotikia, yung mga paninira niyang yan kay Yusik Claire, para sa akin mga kababayan, ngayon pa lang at least napatunayan natin na talagang si Sara ang naghabol kay PBBM noong 2022 at hindi po si PBBM. Yung kwento ni Amy Marcos, ni Nina Chavit Singson, wala pong katotohanan yan. Kasi maliwanag na nanggaling sa bibig ni Sara na talagang nakiusap siya, nakunin siya ni PBBM na katandem. Dahil nangako siya na tutulungan niya si PBBM kapag ka siya ay nanalo mga kababayan na vice presidente. Pero ang nangyari, saglit na matulungan niya, siniraan niya pa si PBBM mga kababayan. At ngayon, kung sakali naman na maging presidente itong si Sara Duterte, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.